Welcome back mga ka-Espiro at sa mapagpalang araw po sa atin lahat. Samahan nyo kami sa aming ginawang pamana na kasama itong dalawang bisita na galing pa ng France. Kaya panoorin nyo mga ka-Espiro yung mga kaganapan kung saan ay nakapana tayo ng dalawang malalaking isda. At maaga kami nagbiyahe dito mga ka-Espiro papunta sa spot. At sa unang araw na kasama ko itong mga bisita ay si John Magbanwa yung kasama ko dito. Ah, At dito nga pagkadating sa hello, spot Felix. ay talagang excited na itong dalawang Hello. bisita na mag-dive Hi, bro. para manghunt ng isda. Dahil ito talaga yung goal nila sa pagbisita dito sa Palawan para makahanap ng malaking isda at makapana. Parte ng Honda Bay. Pandan Island, sobrang labo. Pagkatapos nga namin mag-prepare mga Kaspiro, nakababa na si John at yung dalawang bisita. Ay ako naman at sa unang pagkakataon, warm up dive. Dahil medyo mababaw lang itong area na pinuntahan namin, ay talagang napaka-easy lang sa ganitong pamamaraan ng pamamana mga Kaspiro, yung ambush style. Kaya dito, nagantay pa ako ng mga ilang segundo at hindi nagtagal. Dinaanan tayo ng isang good size na talakitok or putian. Kaya pinana ko na ito mga ka-Espiro. At ito yung unang isda natin, isang good size na putian. At maya-maya lang nga mga ka-Espiro, nung pagka-secured ko ng isda, ito, tumawag sa akin si Felix dahil nanghiram siya ng diving knife. At pagkarating ko nga dito mga ka-Espiro, ayan, nakapana na siya ng isang malaking ilak. Kaya sobrang tuwa dito mga ka-Espiro ni Felix dahil first time niya makapana ng ganitong kalaki na isda. Dahil doon sa lugar nila ay maliliit lang talaga yung napapana niyang isda. Kaya ayan, congrats, nakapana din yung aming bisita. Nice man. Yeah. Oh, if it's a good fish or Yes. Nice for grill. Magaling na rin si Felix maggamit ng pana mga Kaspiro dahil doon sa lugar nila ay namamana na rin siya. Pero dito lang siya nakapana ng malaking isda sa Palawan. Kaya sobrang tuwa nila mga Kaspiro. At yung ginawa ko nga dito ay hindi ako lumayo sa kanila. Paikot-ikot lang ako dito kung saan sila pumupunta. Doon lang din ako sumusunod mga Kaspiro. Dahil bisita natin ito, kailangan ibantayan para maging safety tayo. Kaya dito lang talaga ako sa malapit sa kanila nag-aambus mga Kaspiro. Kaya nung may nakita akong grupo ng mga midnight snapper dito, ay ginawan ko ng paraan at nagantay ng matagal dito sa ilalim para makabawas tayo mga Kaspiro at magkaroon tayo ng isda.
At dahil nandito pa yung grupo ng mga Midnight Snapper na nabawasan natin mga Kaspiro, ay muli akong nagbaba dito para mag-ambush at magantay na mapalapit sila para mabawasan pa natin mga Kaspiro dahil medyo malalaki na ang grupo ng mga Midnight Snapper na ito. At sa wakas mga Kaspiro, sa tagal ng pag-aantay sa ilalim, nakabawas tayo sa kanilang grupo ulit. At ito yung pangalawang Midnight Snapper natin mga Kaspiro. Ayos, may pang-ulam na mga Kaspiro. At sa pagbaba ko na ito mga Kaspiro, sa una-unahan lang kung saan tayo nakapana ng Midnight Snapper. Dahil may nakita tayong isang good size na sweet lips or lipty dito mga Kaspiro. Kaya ito, inambus naman natin para mapalapit natin at magkaroon tayo ng pagkakataon na mapana ito. At ayan nga mga Kaspiro, successful yung ginawa nating pag-aantay sa ilalim. Napana natin yung isang lipty na ito. Kaya ayos, mayroon na tayong 4 na isda. May pang-ulam na tayo mga Kaspiro. Lumipat nga kami mga Kaspiro ng isa pang spot pero mas malapit na doon sa aming dadaungan ng bangka. At nung pagdating nga namin dito mga Kaspiro, ayan, mas malabo kaysa doon sa unang spot namin. Pero pinagtiyagaan ko dito dahil kailangan namin makaragdag sa isda dahil ilang piraso lang yung isda namin. Tapos si John ay wala ring huli mga Kaspiro. Kaya ito, pinagtiyagaan kong antayin itong isang surahan para may pang-ihaw tayo mga Kaspiro.
Medyo long shot yung pagkatira natin dito mga kaspiro. Pero dahil medyo mahina gumalaw itong surahan, kaya naabot pa rin natin at natamaan mga kaspiro. Kaya ayos, may isang malaki-laki tayong surahan. Habang lumalangoy nga ako dito mga kaspiro, ayan, nadaanan ko itong isang bato na lumiliwanag mga kaspiro. Ayan, oh, umiilaw talaga siya mga kaspiro dahil nung pagdaan ko dito ay makulimlim. Kaya napakaganda talaga mga kaspiro. Amazing talaga yung kulay ng bato na to. Bale, pangalawang araw na ito mga kaspiro. Dahil last din na ng mga bisita dito sa Palawan at sa araw ng kinabukasan ay bibiyahe na sila pabalik sa kanilang bansa. Kaya ito, pinagbigyan natin ng mahabang oras para makapagpana sila ng maraming isda mga kaspiro. Dahil yan din talaga yung pangarap ng dalawang ito na makapana sila ng mas malalaking isda pa. Pagkababa ko nga sa bangka mga kaspiro, ito, load ka agad tayo ng ating pana. Baka mamaya madaanan pa tayo ng malaking isda kaagad. Kaya ito, sa unang pagkakataon, bumaba na ako dito at mag-ambos mga kaspiro para antayin kung ano yung mga isdang lalapit dito sa area. Habang nag-aantay nga ako dito sa ilalim mga kaspiro, kung ano yung lalapit at lalabas na mga isda dyan sa unahan. At sa kinalaunan ay iyan, may nagpakita na sa atin ng isang lifty mga kaspiro. Kaya hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon na to para panain. Kaya ayos, nagkaroon kaagad tayo ng isang good size na lifty mga kaspiro. Medyo madalang talaga yung isda dito sa spot na ito mga kaspiro, lalo na kapag panahon ng walang agos. Talagang sobrang hirap talaga, lalo na napakadalang na rin ng mga territorial na isda dito sa area. Kaya ang ginawa ko dito, patyagaan na lang mga kaspiro. Kaya nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapana ulit ng isang lifty, ayan, sa pool mga kaspiro.
Muli na naman nga ako nagbaba dito mga kaspiro para mag-abang kung ano yung mga lalapit or dadaan pang mga malaking isda dito sa area. At habang nag-antay ako dito mga kaspiro, panoorin nyo kung ano yung lalapit. At ayan nga mga kaspiro, hindi tayo nabigo dito sa tagal ng pag-aantay natin. May lumapit sa atin na isang malaguno. Kaya hindi natin pinalagpas yung pagkataon na to. Talagang inakit natin ng gusto para maglapit siya at mapana natin mga kaspiro. Kaya ayan, isang napakagandang patama na naman yung ating nagawa dito sa isang malaguno. Habang nag-aantay nga ako dito sa ilalim mga kaspiro, habang naikiramdam at palingon-lingon kung ano yung mga lalapit sa atin na mga isda dito. At sa hindi nagtagal mga kaspiro, laking gulat ko, ayan, nakakita ako ng isang napakalaking red bass dyan sa unahan mga kaspiro. Kaya talagang nakapokus na ako sa kanya mga kaspiro. At habang hindi pa siya lumalapit, ay talagang ito, gumagawa ako ng ingay mga kaspiro para lalo siyang ma-attract. Pero sa unang pagkakataon na to ay talagang hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na mapana ito mga kaspiro. Kaya ang ginawa ko dito, umakahon ako para magpahinga ng mas matagal para maantay natin siya sa sunod ng mas matagal. Kaya panoorin nyo mga kaspiro yung susunod na mangyayari. At dito nga mga kaspiro, pagkalipas ng ilang minutong pagpapahinga sa taas, ay muli na naman akong bumaba dito para antayin at paamuhin itong isang napakalaking red bass mga kaspiro. Kaya dito nakapokus na talaga ako sa kanya at dumapa na talaga ako dito sa mismong mabato at mabuhangin na area na to. Para sa ganon ay lalapit siya ng husto sa atin mga kaspiro. Kaya dyan lang siya, paikot-ikot lang sa unahan. Kaya ito yung mga nangyari mga kaspiro.
At ito na nga mga Kaspiro, yung pagkakataon na talagang lalapit na siya mga Kaspiro. Kaya ayan, nakagawa tayo ng isang napakagandang tira dito mga Kaspiro. Wow! At ayan nga mga Kaspiro, sobrang tuwa ko talaga dito nang nakapana tayo ng isang napakalaking red bass dahil talagang may pangbinta na tayo mga Kaspiro. Teka, video. At ayan mga Kaspiro, habang nagpapahinga doon si Felix at Mano sa bangka, Big one. laking gulat sila na nakapana ako ng napakalaking red bass. The red bass. Hold it. Okay. Yes. At dito naman mga Kaspiro, sa muling pagbalik ko kung saan natin napana yung red bass, ay nagulat na naman ako dito dahil may isang red bass na naman akong nakita mga Kaspiro na labas-pasok dito sa malaking bato. Kaya talagang bumalik ako muli sa bangka para kunin itong flashlight mga Kaspiro para hanapin kung nandito ba siya sa loob. Kaya ito yung unang pagkakataon mga Kaspiro na hinanap ko siya dito sa malaking bato. Pero ayan, magkakaroon na sana din tayo ng pagkakataon na mapana ito pero hindi talaga natin siya pinana mga Kaspiro gawa ng nakatalikod dito. Baka mamaya dalhin niya pa yung ating shop doon sa loob at mahirapan tayo mag-recover dahil malaking bato ito. Kaya ang ginawa ko dito, talagang ikutan ko na lang siya para makita ko yung tamang anggulo ng pagtira sa kanya. Mas maganda kasi mga Kaspiro kapag talagang totaling nakaharap sa atin yung isda bago natin panain. Kasi may tendency na pag napana natin ay talagang kusang lalabas na lang ito sa kanyang butas mga Kaspiro dahil nakaharap na ito. Dahil nakakita na ako ng tamang anggulo sa kanya mga Kaspiro, nung pag-ikot ko doon sa kabila, ay muli siyang bumalik dito sa kabilang butas. Kaya ang ginawa ko dito, talagang dinahandahan ko pababa at habang pababa ako ay talagang tinutok ko na itong pana mga Kaspiro. Sakto nung pag-ilaw ko ay nakita ko talagang nakaharap mga Kaspiro. Kaya ayan, talagang kusa talaga siyang lumabas mga Kaspiro nung tinamaan natin siya. Kaya ayos, talagang hindi na tayo pinahirapan ng isang red bass na ito mga Kaspiro. Bali dito sa area pala na ito mga Kaspiro, hindi talaga ito kalaliman. Nasa 6 to 7 meters lang ito mga Kaspiro. Kaya talagang napakahaba ng oras natin para mag-antay at mag-abang dito sa ilalim. Kaya ayos mga Kaspiro. Talagang hindi ko talaga akalain na mayroon tayong mga pana dito na ganitong kalalaking mga red bass. Sobrang tuwa ko talaga dito mga Kaspiro dahil sa ilang araw natin na pamana ay talagang ngayong araw lang na ito makakabawi mga Kaspiro. Kaya ayos, may pangbinta na tayo mga Kaspiro, dalawang malaking red bass. Kaya napaka blessings talaga ng araw na ito.
Pagkatapos ko nga ma-secured yung pangalawang raid bass mga kaspiro, ay talagang umahon na rin ako dahil medyo pahapon na at ito, pagod na si Mano at si Felix naman ay nakaramdam na rin ng pagod. Pero nakapana na rin sila mga kaspiro ng 2 bayang at 1 lifty. Kaya ayos. Mga kaspiro, ito na kami sa tabi. Ito na kami nakabidyo sa biyahe kasi pagod na. Ayan o. Cut. Good job. Too big red bass. Nice one. Nice. Big baby. Yes. Good job. You're a monster of spearfishing. Tuwang-tuwa talaga dito yung bisita mga kaspiro, gawa ng first time nila makakita ng ganito ka lalaking huli. Kaya talagang sobrang saya ko rin dito dahil kahit papano ay napasaya natin yung bisita bago pa man sila tuluyang umalis dito sa ating lugar. Yeah. Laki nga oh, kaya nanawa eh. Butot niya pa lang ko eh. Mga tag 6 kilos. Ako. Uy, buddy. Ano yun? Wow! Tama. Medyo hindi lang talaga tayo sanay magsalita ng tuloy-tuloy na English mga kaspiro. Kaya medyo mahirap talaga. Pero okay lang. Kahit pa paano ay naintindihan naman natin yung mga English nila. Kaya ayos lang yan. Masasanay din tayo kapag laging may mga bisita. At ayan mga kaspiro, ito yung mga tropa natin noong nagsimula pa lang tayo mamamana, si Vince at si Numir. Yan talaga yung nakasama ko doon sa malalim na area kapag namamana. Kaso nga lang ngayon ay mga busy na sa kanilang trabaho. Pagkatapos ko nga magpaalam kina ni Felix at ni Mano mga kaspiro ay tuluyan na rin kaming umalis doon sa daungan at ako ay tumiritso na sa bahay. At syempre pagdating dito sa bahay, kailangan natin magligpit na mga gamit. Pero ang una natin gagawin, kailangan talaga natin itong hugasan ng maayos sa tubig tabang mga kaspiro para sa ganon, hindi kagad masira yung mga gamit natin at tatagal ito ng matagal. Kaya ganito yung tamang maintain ng gamit natin mga kaspiro. Lalo na yung dagat ay napakabilis manira ng mga gamit. Pagkatapos ko nga mag-prepare dito mga kaspiro at nang ma-deliver ko yung mga isdang ito, ay talagang ang kasunod nito mga kaspiro, kainan na dahil sobrang gutom na rin talaga. Mga kaspiro, chicharong baka, Bulaklak. tapos chicharong isda, sinigang na baboy, anin. Kakain na kami mga kaspiro. Teka. Mga camera Baboy ba shy. to? Baboy. Hindi lipti yan. Parang baboy lang. Kita yung subot namin. Sobrang gutom talaga mga kaspiro. Kaya kain tayo. Sa baboy ito, di ba? Ito yung masarap. Chicharon. Hindi healthy yan. Sarap na ito. Pritong lipti. Manilanon. Sariwang gulay. Sariling tanim. At iyon mga kaspiro, dadako tayo sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout kay Alberto Ricaport,
kay Lorenzo Panganiban ng Matimbo, Malolos City, Bulacan, kay Loria Vidal, kay Huser Daddy, kay Anton Fernandez, kay Carlos Villamor, kay Fishing is My Hobby Official, kay Tony Saarinas at sa lahat ng Saarinas family ng Cagayan de Oro, at kay Joel Manalo at sa anak niya na graduating ngayong June 26. Congratulations po. Kay Eduardo Yunson, kay Ranel Cuesto at kay E.G. Gomez, kay Romeo Sipalay Jr., kay Lisami Chung ng Panglao, Bohol, kay Jubin Silos sa family Javier ng Barangay Kaputikan, Talavera, Nueva Ecija, from Federico Javier Jr. Maraming salamat po sa inyong suporta diyan sa Nueva Ecija. Kay Lumugdang family from Felix at sa Parañaque City. Maraming salamat po sa inyong suporta diyan, taga Parañaque City. Thank you po and God bless po sa ating lahat.